Muli sa atin po mga kapatid, tayo ay dadako na sa ating Sunday School at sa umagang ito mga kapatid ay tatapusin na natin yung ating series about sa kalayaan ng Kristiyano at sa kalayaan ng Budhi. Now, tanda natin mga kapatid na sa buhay Kristiyano, hindi lahat ng bagay ay masasagot natin ng simpleng tama at mali. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang sagot mo ay tama o mali sa isang bagay. May mga bagay na malinaw na ipinagbabawal, may mga bagay na malinaw na ipinag-uutos. Pero paano kaya kapag may mga bagay na hindi malinaw? Hindi tahasang itinuutos ng Diyos, hindi rin tahasang ipinagbabawal. Hindi siya black, hindi siya white. Ang tawag natin dito ay gray areas or sa ating terminong ginamit ay adiapora or things indifferent. Paano ba tayo dapat tumugon kapag may mga bagay na kung saan ay tila hindi maliwanag para sa atin? Ang adiapora ay mga bagay na hindi nakakaapekto sa ating kaligtasan, pero ito'y nakakaapekto sa ating pakikitungo sa ating kapwa mananampalataya, sa ating budhi, sa kaluwalhatian ng Diyos, at sa ating pagtugon sa mga adiapora, dito nasusubok hindi lamang ang ating kaalaman sa katotohanan ng salita ng Diyos, kundi maging ang ating pag-ibig, ang ating pong kababaang loob at paggalang sa budhi ng iba. Kaya ngayong umaga, bibigyan natin muli ng pansin ang huling bahagi kung paano ba nating dapat gamitin ang ating kalayaang Kristiyano. Mahalaga pong tandaan natin sa mga bagay ng adiapora, kailangan natin ng mga biblical na karunungan upang makagawa tayo ng tamang desisyon. Kaya muli, pag-aaralan natin paano ba tayo gagawa ng mabuti, ng matalino at mga Christ-honoring decisions na hindi nakakaapekto sa ating budhi at sa budhi ng iba. Kaya muli po, review ko muna sa inyo yung dalawa kung paano natin dapat gamitin ang kalayaang Kristiyano. Last week, tinalakay natin ano yung dapat mong itanong. Isang bagay na hindi maliwanag na iniutos at hindi maliwanag na ipinagbawal. Ang una mong itatanong sa iyong sarili ay ito: magiging spiritual na pakinabang ba ito sa aking buhay at sa iglesia? Ang ibig sabihin, may kalayaan kang gawin ng anumang bagay na matuwid, pero ang itatanong mo, ito ba ay makatutulong? May pakinabang ba ito sa aking paglago? Sa aking personal na spiritual na buhay at sa kalagayan ng aking iglesia? Ito ba ay magpapatibay o wawasak sa buhay ng isang mananampalataya? Kaya naging maliwanag sa atin yung sinabi, ito very, blessing sa akin itong verse na ito, 1 Corinthians 10:23, lahat ng bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay kapaki-pakinabang. Lahat ng bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ay nagpapatibay. So, pag-aralan natin ang konteksto dito ay patungkol sa pagkain ng mga pagkain ni alay sa Diyos-Diyosan. Itinuturo niya po sa Pablo na pwede namang kumain ng pagkain na ito, pero paano daw siya hindi nagiging matuwid? O paano siya hindi nagiging pakinabang? Kung iyong pagkain na ito ay nakakasira ng iyong budhi, o ang pagkain na ito ay nakakawasak o nakakapangpahina ng budhi ng ating kapatid. So dito po, ang prinsipyo na ating nakita, ang pag-ibig sa kapatid ay mas mataas kaysa paggamit ng iyong kalayaan. Na kahit na ikaw pala mayroong kalayaang Kristiyano, pero kung ito ay makakaapekto sa kalayaan o sa budhi ng iyong kapatid, ay maaari mong pigilan na gawin ang iyong kalayaan alang-alang sa kapatiran. Tandaan natin, ang kalayaan ng isang Kristiyano ay hindi lamang para sa personal na kasiyahan, ito rin ay mayroong layunin sa tinatawag nating mutual edification, yung paglago o kabanalan ng kapatid natin. Kaya ang paalala sa atin, hindi dahil pwede, gagawin mo na. Dapat tingnan mo kung ito ba ay magiging pakipakinabang sa iyo at sa kapatiran.
Hindi lahat ng bagay na pwede ay makakabuti. Hindi rin lahat ng bagay na pwede ay pakinabang. Kaya ang tatanungin mo lagi, hindi lang kung ito ba ay pwede kong gawin, ang ay pakinabang ba ito sa akin at sa iglesia. Pangalawa, last week, ay magpapabagal ba ito sa aking pagtakbo sa takbuhin ng buhay Kristiyano. Gaya na napag-usapan natin, may mga bagay naman na hindi masama, ngunit maaaring maging pabigat, distraction, o pinagmumulan ng tukso. Halimbawa, yung ating trabaho, there's nothing wrong with work, pero yung overwork, pwede siyang maging distraction. Wala namang problema sa mga hobbies, sa mga paggala-gala, pamamasyal, pero kung ito ay nakakasira na, sabihin natin nakakapagpabagal sa iyong paglago, ito ay hindi na nagiging pakinabang sa iyo. Halimbawa po ng social media. Now, hindi naman ito generally wrong, pero yung paggamit dito kapag hindi natin nabantayan ay maaring maging pabigat sa atin. Kaya ang naging punto natin, iwasan ang anumang bagay na magdaragdag lamang ng bigat sa ating spiritual na prioridad. Yan yung pinaalala sa atin ng Hebrews 12 verse 1. Nasabi dito ay itabing ng walang liwag ang bawat pasan, ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Again, yung binanggit dito na weights, bukod doon sa kasalanan na nagpapabigat, yung ibong pasan dito ay tumutukoy doon sa mga bagay na hindi namang kasalanan, pero kapag ito ay hindi natin binantayan, ay maaring maging kabigatan para sa atin. So hindi man kasalanan, pero kung ito ay magiging hadlang sa ating pagtakbo, dapat natin itong iwasan, dapat natin itong tanggalin sa ating buhay. Pinalala din sa atin sa 1 Corinthians 9:24-27, na ang Kristiyano ay dapat may disiplina. Sa buhay ng Kristiyano, hindi kailangan yung maraming pagbabawal na mula sa labas. Ang kailangan ay ang disiplina na pangloob. Tandaan natin, hindi yung pagbabawal ang nagpapanatiling banal sa isang Kristiyano, kundi yung pagbabago ng kanyang puso. Na kahit ng isang tao ay pagbawalan natin ang pagbawalan, kung hindi talagang nagkaroon ng pagbabago ang kanyang puso, hindi naman siya totoong magkakaroon ng pagbabago. Kaya tandaan natin, ang pagbabawal na mula sa labas ay hindi nagpapabago ng puso ng isang tao. Kaya ang tunay na kabanalan, bunga ng pangloob na disiplina at hindi ng panglabas na pamimilit. So, pinag-aralan natin, ito yung tatlong tatandaan natin. Una, tandaan niyo ito, ang panlabas na pagbabawal ay may limitasyon. Ang ibig sabihin, maaring pigilan ng batas ang kilos, ngunit hindi nito nababago ang puso. Ang isang tao maaring sumunod dahil sa takot o sa parusa, pero ito'y ginagawa din nila minsan parang pakitang tao. 'Di ba? Maraming ganyan na nakasanayan na ito na kapag nasa harap ng maraming tao, nagagawa, pero kapag hindi ay hindi ginagawa. Naalala ko nung mga una pa, yung aking mga magulang, naalala ko nung babago pa lang yung church na ito, nung ang inaakay pa namin, yung dati nating pastor, pag bibisita yun doon sa amin, ang mga inay ay nagtatago kasi naninigarilyo. Pag wala na uli ang pastor, maninigarilyo. Ay may mga time na yung sigarilyo, yung pinakakulay puti niyan ay nakikita ho dito sa laway. Dumidikit. Hindi may tatago kasi may puti ang labi. At saka may amoy ang hininga. So, ganun ang nangyayari kapag ang pagbabawal ay nagmula sa labas at hindi nanggaling sa loob. Nagkakaroon lang tayo ng pakitang tao, maari tayong maganda sa harap ng mga tao, pero hindi. Sinusunod natin yung batas sa panlabas pero hindi sa pangloob. Kaya, kahit maraming mga pagbabawal, kahit sa loob ng simbahan, hindi nagbubunga ito ng tunay na kabanalan. Madalas, nagbubunga pa ito ng pagkukunwari o minsan ay pagre-rebelde. Naranasan na po natin yung sa simbahan, bawal ito, bawal yan, bawal dito, bawal dyan. Dito lang naman sa loob. Pero pagdating sa loob ng kanilang mga bahay, wala naman. Diba? Bawal ganito, bawal mag-boyfriend, bawal mag-girlfriend, bawal magsuot ng ganito, bawal magsuot ng ganyan. Dito lang naman sa loob. Pagdating naman ng bahay nila,
ginagawa nila yung mga bawal. So, kaya pinapaalala sa atin, hindi yung ang kailangan natin yung maraming listahan ng pagbabawal. Ang kailangan natin ito yung pangalawa. Ang tunay na solusyon, reformasyon ng puso. So ayon sa Jeremiah 31 verse 33 and Ezekiel 36, 27, 28, ang Diyos mismo ang naglalagay ng bagong puso at bagong espiritu sa kanyang mga anak. Bilang resulta nito, magiging kagustuhan ng puso ang pagsunod at hindi lamang obligasyon. So yun ang gusto nating makita dito sa ating particular na topic na ito, na matutunan natin na sumunod ayon sa kagustuhan ng ating puso, hindi dahil sa panlabas na pag-uutos o sa panlabas na pagbabawal. Hindi na kailangan ng pagbabawal. Ang mismong binagong puso ang tumatalikod sa kasalanan at naghahangad ng kabanalan. Now, liliwanagin ko sa inyo, may mga direktang iniutos na bawal. May mga direktang iniutos na hindi pwedeng gawin. Ang sinasabi natin dito, hindi natin kailangang pagbawalan ng mga things indifferent ang mga tao kung hindi naman tunay na nabago ang laman ng kanilang puso. At pangatlo, ang tunay na kalayaan ay bunga ng pusong binago ng Diyos. Tandaan ninyo, ang problema ng tao ay hindi ang kakulangan sa panlabas na utos. Ang talagang problema ng tao ay ang puso. Kapag ang puso ay pinalambot ng biyaya, magkakaroon niya ng sariling pagnanais na umiwas sa alok ng kasalanan. Magkakaroon niya ng pag-iingat, pagbabantay, at magkakaroon niya ng pagnanais na ipakita sa kanyang kapwa ang pagmamahal kahit walang utos na nag-uutos sa kanya. Yan yung ikalawa natin. Pangatlo, kapag mga things indifferent, anong dapat mong itanong? Posible ba akong mapasailalim sa pagkaalipin nito? Kapag ito ba'y palagi kong ginagawa, posible bang isang araw ako ay maging alipin ng bagay na ito? Ulitin ko sa inyo, ang pinag-uusapan natin dito ay hindi kasalanan. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung isang bagay na pwede mong gawin, pero ang tanong lang natin dito, kapag ito ba palagi mong ginagawa, sigurado ka ba na hindi ka magiging alipin nito? Mayroon pong paalala sa atin dito si Pablo sa 1 Corinthians 6:12. Ang lahat ng bagay sa akin ay matuwid. Ngunit hindi ang lahat ng bagay ay nararapat. Ang lahat ng bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Again, anong pinapakita dito? Hindi lahat ng pinapayagan ay nakakabuti. Hindi lahat ng legal ay nakapagpapalago sa espiritual, at hindi lahat ng pwede nakakaluwalhati sa Diyos. Ang paalaala, dahil nananatili tayo na mayroon tayong pita ng laman, dapat tayong mag-ingat na huwag mapailalim sa pagkaalipin ng kahit mabubuting bagay na ibinigay ng Diyos upang ating ikagalak. Lalong-lalo na po na napakatalino ng kaaway. Minsan po pinag-aralan namin dito yung tungkol po sa social media. Alam nyo, ang social media ay meron tinatawag na algorithm, na kung ano yung lagi nyong tinitingnan sa Facebook, sa Reels, sa Facebook, yun at yun ang lalabas. Halimbawa, bigla kayo nag-search patungkol sa tinapay, maya't maya tinapay ng advertisement sa inyo. Nagtingin kayo na patungkol sa sasakyan. Kung ano yung appetite ninyo, kung ano yung lagi nyong binibisita, yun ang lagi nyong titingnan. Kaya nga, nung isang araw, habang inaaral ko ito, meron akong naisip. Malimit yun sa atin kapag pastime tayo, scroll lang tayo ng scroll. Kaya nangyayari, tumatagal, na kahit anong mapanood natin, yun lang ang ating ginagawa. Nagkaroon ako ng kaisipan, and I will try to discipline myself na maging intentional lamang. Kung ano yung gusto kong i-search, kung ano yung gusto kong panoorin, hindi yung pagbukas, ganun ka lang ng ganun hanggang sa hindi mo napapansin, isang oras ka ng ganun ng ganun. Diba? Now, mali ba yun? Hindi naman. Pero, ang tanong lang dito, baka isang araw, alipin na tayo nito. Which is in reality, napakadami ng mga tao at kahit mga Kristiyano ang alipin ng social media. Diba? Mabubuhay ka ng walang Biblia pero hindi ka mabubuhay ng walang cellphone. Mabubuhay ka ng walang pagkain pero parang hindi ka mabubuhay ng hindi makahawak ng cellphone. So makikita natin, hindi siya
hindi siya kasalanan, pwede siyang maging addictive. Pwede siyang maging dahilan para tayo ay hindi lumago sa ating pananampalataya. Kaya ito mga kapatid, ang hindi matalinong paggamit ng kalayaan ng Kristiyano sa mga diapura ay maaaring magdala sa mananampalataya na maging alipin ng mga bagay ng mundo na maaaring magdala para magkasala. Hindi ka pa nagkakasala sa paggamit ng diapura, pero kapag hindi ka naging matalino, pwedeng gamitin ito ng kaaway para ikaw ay dalhin sa pagkakasala. Kaya ang payo, hindi ipagbawal ang cellphone. Ang payo, iwasan ang anumang bagay na maaring umalipin sa atin. We will not directly say, hindi lang kasi cellphone naman ang kailangan mong ipagbawal. Maraming mga bagay na po pwede nating ipagbawal kung tutuusin. Pero hindi tayo inutusan ng Diyos na ipagbawal ito sa ating mga kapatid. Ang tinuturo sa atin ngayon, magkaroon tayo ng sariling disiplina. Palalahanan tayo na umiiwas sa mga bagay na pwedeng umalipin sa atin. Tandaan ninyo, may babala sa Biblia na huwag tayong magaya kay Dimas. Ano nangyari kay Dimas? Iniwan niya ang pananampalataya nang dahil sa pag-ibig sa sanlibutan. So possible na mangyari yan, iwanan mo ang mga importanteng bagay nang dahil sa mga bagay na iyong kinahumalikan. Kaya dapat mong maging maingat tayo. Okay. Pangapat, ito ba ay magiging mapakunwaring pantakip sa aking mga makasalanang pagnanais? Yung bang iyong kalayaan ay kaya mo lang ginagawa para pantakip lamang doon sa iyong sinful desire. Halimbawa, minsan, ang obserbasyon natin, sinasabi natin, ginagawa ko naman ito kasi sa ngalan ng kalayahan ng Kristiyano. Ngunit ang totoo, pinupunuan mo lang yung iyong makasalanang pagnanasa. Ibig sabihin, kalayaan ko naman to. Pwede ko tong gawin. Pero ang talagang nangyayari doon, meron kang mga sinful desire, kaya mo ginagawa yon, hindi dahil sa larangan lamang ng iyong kalayaan. Kaya ang paalala sa ating mga kapatid, mag-ingat tayo na wag nating gawing lisensya yung ating kalayaan ng Kristiyano. Na hindi dahil tayo malaya, pwede ko nang gawin ang lahat ng bagay, na later on naman, kaya mo ginagawa kasi meron kang sinful na pagnanasa. Kaya anong paalala ni Pedro, napakaganda, at saka ni Pablo, nagaya ng ako'y mga laya at ang inyo, 1 Peter 2:16, nagaya na kayo'y mga laya at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Sinabi ko sa inyo, hindi ginagamit yung kalayaan para maging balabal ng kasamaan, para pantake, para hindi makita ang iyong masamang nais. Sabi din ni Pablo, Galatians 5:13, sapagkat kayo'y mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang iyong kalayaan upang magbigay ng kadahilanan sa laman. Huwag mong gagamitin ang iyong kalayaan na later on ay magiging dahilan para ikaw ay magkaroon ng kasalanan. Ito nga yung nangyari kay Dimas. Binigyan niya ng laya ang kanyang sarili para siya ay mahulog sa pagnanais o pagmamahal saan? Sa mga bagay ng sanlibutan. O, ito, bigyan ko ng halimbawa ha. Now, hindi naman masama na ikaw ay laging napunta sa mall. Diba? Pero, kung ikaw ay laging nasa mall, pwedeng dumating sa panahon na ikaw ay mag-asam ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Hindi naman masama na mag-scroll sa ano. Ito, nagiging problema ko to minsan. Sa Shopee. Scroll ka ng scroll, wala ka namang gusto, gusto mo lang mag-scroll sa Shopee. Maya-maya, hindi mo naman kailangan, pero gusto ko na to. Ayun, add to cart. Mamaya, check out na. Diba? So, ibig sabihin, hindi naman kasalanan yon. Tumingin ka doon, kaya lang kung lagi ka doon nakatingin, pwedeng gamitin yon ng iyong laman para mag-desire ka na hindi mo naman kailangan. Kaya darating ang isang araw, makikita mo, ang dami mong gamit na hindi mo naman kailangan. Ang dami mong binibili, hindi mo naman pala kailangan. Nagiging dahilan para ilabas lamang ang pagnanasa ng laman. Alam niyo, nung ako po ay napasok sa college, nung ako ay nasa Santa Mesa pa,
Hindi ko talaga nahiligan ang pumunta ng mall. Hanggang ngayon po, hindi ako fan ng mall. Meron akong dalawang dahilan noon. Una, ayaw kong makakita ng kung ano-ano. Ah, ayaw ko makakita ng ayaw ko makakita ng ibang tao lalo na ng, ah, mga babae. Ayaw ko makakita ng kung ano-ano mga suot. Yan ang ayaw ko noon kaya hindi ako napunta ng mall. Kasi sa mall kung ano-ano mga itsura ng mga nakasuot. Pangalawa, ayaw kong pumunta ng mall kasi marami akong nakikita na hindi ko kayang bilhin pero gusto ko. Nagkakaroon ako minsan ng self-pity. Naawa ako sa sarili ko kaya para hindi ako maawa sa sarili ko, wag na lang ako pumunta. Kasi yung iba nakakabili ako, hindi, parang ganon. Naging ugali ko na yun, kahit na ako nasa GMA sa Cubao, bihirang-bihira ako pumunta ng mall. Hanggang ngayon, hindi ako napunta ng mall unless may pambili ako. Ayaw ko kasi na ako nakakaramdam na gusto ko na hindi ko naman mabili. Kaya pag ako po'y nasa mall, dalawa lang ho yun. May pambili ako o driver ako ng bibili. Pero yung ako lang mismo, hindi niyo ako makikitang pupunta ng mall na ako lang mag-isa. Hindi ko pa, bihirang-bihira kung meron talaga akong kailangang puntahan lamang po doon. Kasi bakit? I tried na wag akong matukso ng mga bagay na hindi ko naman kailangan. Okay? So, ito yung isang bagay. Ano ho? Tandaan natin, ito ba'y magiging pakunwaring pantakip lamang sa aking mga kasalanang pagnanasa? Ikalima, makapagpapatibay ba ito sa ibang Kristiyano sa pamagitan ng aking halimbawa? Yung kanina, makapagpatibay ba ito sa isang Kristiyano, yung ginagawa mo? Ito ngayon yung halimbawa mo. Tandaan natin, ang ating ginagawa sa harap ng iba ay hindi lamang tungkol sa ating personal na kalayaan, kundi ito ay tungkol din sa pagpapalago ng iba. Bilang Kristiyano, we are not living as an island na parang nag-iisa lamang tayo sa isang isla. Bilang isang Kristiyano, tayo ay nabubuhay sa paningin din ng kapwa nating mananampalataya. Lalong-lalo na ngayon sa malawak na impluwensya ng social media. Tayo usually noon ng mga Kristiyano, magkikita-kita lamang tuwing araw ng linggo, doon malang malalaman ng kanyang ginagawa. But right now, pwede mong malaman ang ginagawa ng iyong kapatid kahit hindi araw ng linggo. Kasi kapag nagpo-post yan sa social media, alam mo na saan siya galing, ano kanyang mga pinagagawa, ano yung kanyang mga iniisip, ano yung nangyayari sa kanya. Kasi nga, nakikita natin ito sa social media. Now, hindi natin dapat gamitin ang kalayaan ng Kristiyano nang ikasisira ng pananampalataya ng iba. So ito, dapat tayong mag-ingat na nauudzukan ng iba sa isang bagay na laban sa kanilang budhi. So anong ibig sabihin, sa pamagitan ng iyong ginagawa, iingatan mo na mahila mo ang isang tao na gawin yon ng laban sa kanyang budhi. Ito, pakinggan yung sabi nung 1 Corinthians. Medyo mahaba po itong talata pero mahalaga itong ating makita kasi ito yung konteksto. 1 Corinthians 10:24-29. Huwag hanapin ninuman ang kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Lahat ng ibinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahil sa budhi. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ay naririto. Ito pakinggan nyo ha. Kung kayo'y anayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig nyong pumaraon, anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo. Huwag kayong magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. Datapwat kung sa inyo ay may magsabi ito'y inihandog sa anahain, ay huwag ninyong kanin dahil doon nagpapahayag at dahilan sa budhi. Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba. Sapagkat bakit nahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? Anong ibig sabihin po nito? Ang kalayaan ng Kristiyano ay laging pinamamahalaan ng pag-ibig sa kapwa at ikabubuti ng iba, hindi lang pala sa kanyang pansariling karapatan o pansariling kalayaan. Halimbawa, kung ginagawa natin ang isang bagay na kahit hindi kasalanan, ay maaaring magpakita ng mali tungkol sa Panginoon, sa iglesia, at sa mga Kristiyano o sa katotohanan, dapat natin itong iwasan. O halimbawa, binasa natin dito, kung ikaw daw ay may kaibigan
Ito kasi ang konteksto nila, pag-aalay ng pagkain sa mga rebulto o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kung ikaw daw ay inimbitahan ng isang kaibigan na kumain sa kanyang bahay at gusto mong pumunta at kumain, ang sabi ni Pablo, ano daw? Kumain ka na lang, huwag ka nang magtanong. Ngayon, paano kung sinabi, nung inimbitahan ka, kumain ka sa Diyos-Diyosan? Ang sabi doon, huwag ka nang kumain, alang-alang sa budhi. Dahil kapag kumain ka, maaari itong makasira sa iyong budhi at makasira mismo doon sa budhi na nag-anyaya sa iyo. At lalo na kung alam nila na ikaw ay Kristiyano. Tapos kumakain ka ng pagkain na inialay sa Diyos-Diyosan. Niliwanag ko sa inyo noong nakaraan, ganito, piyestahan. Ito ang laging tanong, pwede bang kumain sa piyestahan? Kung ikaw ininyayahan at gusto mong pumunta, huwag ka na lang magtanong kapag may naghahain. Pero kung maliwanag na ito ay alay namin para kay patron na ganito, huwag ka na lamang kumain. Pastor, paano? Dinala sa bahay namin. Huwag ka nang magtanong kung galing ba ito ng pistahan o hindi. Pag inilagay sa iyo, kainin mo na lang, ipagpasalamat mo. Ang nilinis ng Diyos, huwag mo nang ipalagay na marumi. Basta yun ipinalangin mo, yan ay maaari ng kainin. Kasi ang sabi ni Pablo, wala namang nangyayari talaga doon sa pagkain kasi hindi naman talaga tunay yung Diyos-Diyosan. Pero yung espiritu mo, kapag kumakain ka ng inialay sa Diyos-Diyosan at alam mong ito inialay sa Diyos-Diyosan, nakikibahagi ka dito, doon ka nagkakasala. Hindi lamang doon sa hindi doon sa pagkain, kundi doon sa pakikisama sa kanilang ginagawa. Ngayon, dapat tayong magkaroon ng mabuting reputasyon, hindi lamang sa kapwa, kundi maging doon sa mga hindi mananampalataya. Ito, pakinggan niyo sabi ni Pedro. 1 Peter chapter 2 verse 12. Na kayo'y magkaroon ng taimtimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na ipinagsalita nila laban sa inyong tulad na nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Kaya ito yung sinasabi natin. Kaya hindi maganda, for example, na ikaw ay nanayahan sa piyestahan at ikaw ay kumain ng lantaran na ikaw ay kilalang isang Kristiyano. Kasi kapag may nakakita sa iyo na mga hindi mananampalataya, pwede silang, sabihin natin, pwede silang matisod. Gamitin mamaya yung salitang matisod. Papaliwanag kung pinagkaiba ng salitang natisod at saka na-offend. Pero, ingatan mo yon kasi hindi ka dapat gumawa ng mga bagay na ikatitisod ng mga hindi mananampalataya. Bagkus, ang dapat mong gagawin daw, gumawa ka ng mga bagay na magiging dahilan para purihin ng mga hindi mananampalataya ang Diyos na iyong sinasamba. Ang ibig sabihin, kailangan mong tayuan ng iyong pananampalataya. So ang ibig sabihin, may mga bagay na hindi masama, ngunit madaling maiugnay sa mga makamundong pamumuhay. Kaya dahil sa kalayaan ng Kristiyano ay tunay na kalayaan, dapat maging handa tayong isuko ito kung kinakailangan. Na kung kinakailangan isuko mo ang iyong kalayaan alang-alang sa kapatiran, alang-alang sa butihin niya, gagawin mo yon. Kasi nga ang iyong kalayaan ay hindi para sa iyong personal, ito ay para din saan? Sa ikalalago ng ating kapwa. Ika-6, ito ba ay nakaayon sa pagiging wangis ni Kristo? So lagi niyong titingnan kapag ikaw ay gumagawa ng mga adiyapura, lagi mong tingnan, ito ba ay ayon sa karakter ng Panginoong Yesus? Ito ba ay ayon sa pagiging umangis ko kay Kristo? Lahat ng ginagawa natin dapat katulad ng ating tagapagligtas. Now, alam natin, hindi lahat ng bagay na magagawa natin ay yung ginawa ni Kristo. Wala tayong kapangyarihang magpagaling, wala tayong kapangyarihang lumakad sa tubig, pero yung karakter, yung ugali ng Panginoong Yesus, dapat nakikita sa atin. Sabi nga ng 1 John chapter 2 verse 6, ang nagsasabing nananatili siya sa Kanya ay nararapat na lumakad sa paraang lumakad siya. Kaya ang inyong laging titingnan,
makikita ba nila si Kristo sa ating ginagawa? Merong isang ganito, what would Jesus do? WWJD. Now, tama ito kung tinitingnan mo dito yung karakter. Nagiging mali lamang ito kung tinitingnan mo dito ano yung gagawin ni Jesus nang walang pagkilos ng banal na espiritu, na para bang gagawin mo ito ayon sa iyong kakayanan. Pero magandang paalala sa atin na kung si Kristo ay nasa ganung kalagayan, nakatulad ng kalagayan natin, ano kaya ang gagawin ng Panginoong Jesus? 'Di ba? At paano malalaman yung gagawin ng Panginoong Hesus? Sa magitan ng kanyang halimbawa, ng kanyang salita. Halimbawa, inanayahan kayo na kumain na kasama ng mga maniningil ng buwis. Ang ibig sabihin nito, mga taong makasalanan. Di ba minsan ganito, na anayahan kayo na kumain sa bahay ng isang ganito, kilalang ganito ang ugali. Anong gagawin ninyo? Pupunta ba kayo o hindi? Diba? Ang ginawa ng Panginoong Yesus, pumunta siya, nakikain, at nagbahagi ng ebanghelyo. Hindi ito nagustuhan ng iba, pero ito ay ayon sa wangis ng Panginoon. So, kung ano yung gagawin natin, tingnan nyo, ito ba ay nakakapagpakita ng ugali ng ating Panginoong Yesus. And lastly, ito yung isang napakagandang guide para malaman mo kung ang iyong gagawin ay tama. Maluluwalhati ba natin ang Diyos kapag ginawa natin ito? Ultimately, 1 Corinthians 31, kaya't kung kayo kumain o uminom, ano man yung ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. So, ang gagawin ninyo, pag bulay-bulayan nyo, pag ito ba suot ko, maluluwalhati ko ba ang Panginoon? Kapag ito ba ay pinuntahan ko, maluluwalhati ko ba ang Panginoon? Kapag ito ba ay kinain ko, maluluwalhati ba ang Panginoon? Kapag ito ba ay ininom ko, maluluwalhati ba ang Panginoon? Kapag ito ba pinanood ko, maluluwalhati ba ang Panginoon? Kapag ito po ginawa ko, inisip ko, sinalita ko, maluluwalhati ba ang Panginoon? So ultimately, ito yung magiging guide natin. Hindi yung bawal to, sabi ni pastor, bawal to, sabi ng church, bawal ito, sabi ng ganito. Hindi yon. Ang titingnan mo, will God be glorified? Ang Diyos ba ay maluluwalhati sa aking ginagawa? So yung mga kapatid na yan, yan ng 7 bagay na inyong tandaan, consider kapag merong mga bagay na ginagawa ka. Ngayon, kapag gumagawa tayo ng mga bagay na adiyapura, merong 2 tao na tumitingin dito o gumagawa nito. Yung tinatawag nating malalakas ang budhi at mahihina ang budhi. Anong ibig sabihin ng malalakas? Ito ho yung mga kapatid na mas malaya sa Panginoon at naunawaan ang ibig sabihin ng pagiging malaya kay Kristo. Sila po yung hindi nakatali sa tradisyon, sa legalismo, sa ritual o sa routine o sa mga anyo ng lumang relihiyon. Ito yung mga tao na naintindihan nila yung kalayaan po kay Kristo. Kaya walang problema sa kanila na gawin ang mga bagay na ito as long as ito ay hindi kasalanan. As long as ito ay hindi maliwanag na iniutos na kasalanan o bawal gawin. Para sa kanila, clear ang kanilang konsensya na gawin ito. Kaya may makikita kayo, marakil na nakikita kayo na isang Kristiyano, ganito yung ginagawa para sa kanya, okay lang. Diba? Halimbawa, may makikita kayo na umiinom, sumasyat. Pero sa kanya, okay lang yon kasi hindi naman kasalanan talaga ang uminom. Anong kasalanan? Maglasing. Para sa kanya, okay lang ako makatikim ng alak, pampatulog. Walang problema yon. Naalala ko noon, nung ako ay 14 years ago siguro, o 12 or 13 years ago, naalala ko noon, dahil ako ay nasa legalism pa, nung umattend kami noon ng kasal sa Singapore, natatandaan ko noon, ang table namin kasi yun ay fine dining. Kasama sa fine dining lagi yung red wine. Alam nyo, hindi ko mahawakan yung red wine. Takot na takot akong uminom ng alak. Kasi yung paghahawak pa lang ng alak, nagkakasala na ako. Now, mali ba ang uminom ng alak? Sabi nga ni Apostol Pablo, uminom ka ng kaunti para sa iyong sikmura. Sa ibang lugar po, ang pag-inom ng alak ay isang casual na gawain lalo sa mga maiinit malalamig ang lugar. Now, paano ka hindi magiging maganda yung pag-inom ng alak? Merong kasalan ang kaupo pong mga lasinggero.
at tumatagay ka, kalayaan ko naman ito. O nga, malaya ka nga. Pero ang tanong dito, ito ba ay nakakaluwalhati sa Diyos? Nakasama mo sila na gumagawa ng isang bagay na ganito. Pero wag kang mag-judge agad. Naku, lasinggero yun, uminom yun. Naku, lasinggero yun, nagkakasa. Hindi ka pwedeng mag-judge basta-basta. Okay? Dahil hindi natin alam kung bakit niya ginagawa yon. Pero lagi niyong tatandaan, ito ba'y makakatulong sa akin? So maraming bagay, bukod sa pagkain ng dinuguan, yun ang malimit na tinatanong, pagsusuot ng ganitong bagay, pagpunta sa lugar na ganito, pwede ba akong pumunta sa party-party, sa mga bar, kung saan may mga malalakas na tugtugan. Ang tatanong natin dito, kasalanan ba yung lugar? Hindi. Makasalanan ng mga tao doon? Oo. Pero pag ako ba'y pumunta doon, ako ba'y nakakasala? Hindi pa. Pero pag ginagawa mo na yung ginagawa ng mga tao doon, pwede kang magkasala. Again, nabanggit ko sa inyo dati ito. Nung ako'y napasok noon sa Manila, takot na takot akong pumasok sa loob ng mall. Ng sinihan kasi bawal. Lalong-lalo nang takot na takot akong dumaan sa mga beer house. Kasi baka ako'y hilahin. At lugar to kasi ng mga marurumi. Kaya parang pag dumadaan ako doon, parang nararamdaman ko, parang nakakasala ako. Hindi pala, kasi hindi naman panlabas na nakaka-apekto. Yung pang loob. Kaya ano sinasabi sa atin dito, may mga tao na okay nilang gawin yun at wala silang problema sa kanilang budhi. Kaya malaya silang gumawa at magpasya batay sa paggabay ng Espiritu Santo sa kanila. Pangalawa, meron tayong mga mahihina o mga weak. Ito naman yung mga mananampalatayang hindi ganap na malago sa kanyang kalayaan ng budi. At maaaring dulot ito ng nakaraang karanasan, tradisyon, at mahigpit na legalismo. Yung lumaki sila doon sa ganung uri. Bawal ito, bawal yan, bawal ganito, bawal yan. Halimbawa, bawal sa lalaki ang mahaba ang buhok. Kaya pag nakakita sila ng lalaking mahaba ang buhok, ang tingin lang sa lalaking iyon ay karnal. Diba? O kaya naman, bawal sa babae ang maikli ang buhok. Naku, yung babae yan, ang buhok ang ikli-ikli. Naku, yan ay tomboy yan. Diba? O kaya, hindi yan totoong Kristiyano kasi ang ikli ng buhok. Diba? Naku, yung suot, hapit na kung ano yan. Kumbaga, gumagawa ka agad ng judgment sa isang tao. Ito yung mga weak, mapangusga doon sa ginagawa ng iba. Now, hindi naman talaga mahina yung kanilang karakter, okay naman sila, kaya lang, hindi lang nila ganap na unawaan yung kalayaan kay Kristo, kaya kulang ang kanilang kalayaan ng budhi. Karaniwan, ito yung nagiging problema sa mga weak, ginagawa nilang pamantayan ang kanilang kalayaan ng budhi at ang kanilang sariling pananaw. Ito yung problema ng mga weak, ang conscience, kapag may nakita sila, ang basihan nila hindi yung katotohanan. Personal preference. Para sa akin, mali ito, kaya dapat para sa iyo, mali din. So ano yung tukso doon sa dalawa? Tukso doon sa mahina at tukso doon sa malalakas. Ito yon. Yung tukso sa mahihina, hatulan ang malalakas sa palagay nilang kasalanan sa paggamit nila ng kalayaan. Ito yung sinabi ko sa inyo, na masyado siyang nagiging judgmental. Kasi nga, ang tingin nila sa ginagawa ng iba ay kasalanan, kaya ang tingin nila sa kanilang sarili, mas banal sila. O kaya naman, tukso sa malalakas, mayayamot o mapapailing sa mahihina dahil sa kanilang legalismo at tila kakulangan ng pananampalataya. Ito namang mga malalakas, nayayamot doon sa mga mahihina. Napakadali mo namang matisod. Napakadali mo namang ma-open. Diba? Mamaliitin mo, mapapailing ka, siguro hindi ka talaga malago. So ito yung dalawang panganib na nakikita natin dito. So kaya napakahalaga na makita natin yung katotohanan. So ano yung dapat na balancing pagtingin sa mga taong malalakas at mga taong mahihina ang budhi? Ito may magandang binanggit si Pablo. Sa Romans chapter 14 verse 1 to 4. Anong mga balancing prinsipyo? Una, pagtanggap sa isa't isa. Verse 1. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakakain ng lahat ng bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain.
Ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Sino kang humahatol sa alila ng iba? Sa kanyang sariling Panginoon ay nagtatayo siya o nabubuwal. Oo, patatayuin siya, sapagkat makapangyarihan ng Panginoon na siya'y maitayo. So ganito daw, sabi ni Pablo, may mga tao na pwedeng kumain ng kahit ano. Puro karne, okay lang. May mga tao naman na vegetarian. Ayaw kumain ng karne. Now, ito yung sabi ni Pablo, huwag mong tingnan at hatulan yung kumakain ng karne. Dahil lamang sa ikaw ay kumakain ng gulay. Huwag mong hatulan yung kumakain ng gulay kasi ikaw pwede mong kainin kahit ano. Ang sabi dito, tanggapin mo na siya ay malakas, tanggapin mo na ito ay mahina. Ang ibig sabihin nito, huwag kang humatol sa kumakain ng gulay at sa kumakain ng karne. So ano pinapakita dito? Ang konteksto dito, yung kalayaan ng pagkain. Ang malakas kumakain ng lahat, kasama na yung karne na inialay sa Diyos-Diyosan, samantalang ang mahihina, na kadalasan ay mga Hudyo, ay nag-iingat sa pagkain na itinuturing na marumi. Ipinapakita ng verse 3, ang ugali ng bawat grupo. Ano daw ang meron sa loob ng church? May malalakas at merong mahihina ang konsensya. Pero na makikita yung sinabi dito ng Biblia, tinanggap ng Diyos na sa loob ng church may mahihina at merong malalakas ang budhi. Therefore, anong dapat natin gawin? Kailangan nating tanggapin sa ating church na may mga miyembrong malakas na ang budhi at ang iba naman ay merong mahina pa ang budhi. Pero ang paalala, huwag tayong maghusgahan o humatol sa sino man. Na dahil siya'y malakas, hahatulan mo siya, na siya'y dahil mahina ay hahatulan mo siya. Okay? So, anong unang balanseng prinsipyo? Tanggapin ang isa't isa. Ano yung pangalawa? Ito yon. Iwasang maging batong kinatitisuran. Romans 14 verse 13. Huwag nga tayong maghatulan sa isa't isa, kundi bagkos ihatol ninyo ito, ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang mga kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Romans 14 verse 20 to 21. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis, gayon man ang masama sa tao ay kumakain ng laban sa kanyang budhi. Pwede mong kainin dahil malilinis, wag lang laban sa iyong budhi. Mabuti na wag kumain ng lamangkati o uminom ng alak, ni gumawa ng anumang katitisuran ng iyong kapatid. Kung ang iyong kapatid ay matitisod sa iyong pagkain ng karne sa kanyang harap, wag kang kumain sa harap niya. Huwag kang kumain ng kasama niya. Kung ang iyong kapatid ay matitisod kapag kumakanta ka ng ganito, huwag kang kumanta ng narinig niya. Kung ang iyong kapatid ay matitisod sa paraan ng iyong pagsasalita, huwag mong salitain ito sa harap niya. So ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, umiwas tayo na gumawa ng mga bagay na ikatitisod ng kapatid. Now, meron pong mahalagang pagkakaiba yung salitang nakaka-offend at nakakatisod. Na-offend or na-stumble. Anong pinagkaiba? Ito yon. Malimit yung nagagamit, ay nakaka-offend naman si kapatid. Baka naman hindi nakaka-offend. Baka naman ang tamang term ay nakakatisod. Anong pinagkaiba? Pag sinabing offend, nakasakit, o nagalit lamang ang damdamin. Ang karaniwang kahulugan, may nasaktan ng damdamin, may nairita, nainsulto, o nagalit, pero hindi nadala sa kasalanan. Nagalit siya sa iyo dahil sa ginagawa mo o sa sinabi mo na-offend siya, pero hindi dahil sa ginawa mo ay gumawa siya ng kasalanan. Maaari siyang magkasala dahil nagalit siya sa iyo. Pero yung ginawa mo, hindi nagdala sa kanya para mahulog siya sa kasalanan. Anong ibig sabihin? Ganito.
Hindi po palaging kasalanan ang maka-offend. Minsan, ang katotohanan ay nakaka-offend. Minsan, ang katotohanan ay nakakasakit. Halimbawa, ang pangangaral ng ebanghelyo ay nakaka-offend sa mga makasalanan. Pero, hindi ito kasalanan. Dahil kung sabihin natin kung ma-offend, yung ating pong binabahagi na ng ebanghelyo, ay kung ang tingin natin dito ay dahil ito'y nakaka-offend, hindi na natin gagawin. Hindi po. Kahit na yan ay nakaka-offend, dahil ito ay ebanghelyo, nakakasakit, pero ipapangaral mo. Halimbawa, nagsabi ka ng isang totoong bagay tungkol sa kapatid, na-offend siya, nasaktan siya, pero hindi yung kasalanan. Halimbawa, dahil sa pagmamahal mo sa kapatid, sinaway mo yung kapatid mo sa isang bagay na ginagawa niyang kasalanan. Sinabi mo yung totoo. Nasaktan siya, na-offend siya sa iyo. Kasi sinabi mo yung totoo. Kapatid, huwag kang magagalit. Pero mabaho ang hininga mo. Natisod sa iyo. Diba? Kapatid, huwag kang magagalit, pero ganito ka. Na-offend sa iyo, nagalit sa iyo, nairita. Hindi ibig sabihin nagkasala ka. Dahil may na-offend lamang sa iyo. So minsan, ang pagka-offend ay dahil lamang sa emosyon. Ang iiwasan mo, hindi yung maka-offend lang. Ang makatisod. Ano naman yung ibig sabihin ng makatisod o ng stumble? Isang gawa, salita, o halimbawa na nagiging dahilan upang ang iba ay mahulog sa kasalanan o humina ang pananampalataya. Halimbawa, kung ang kalayaan mo ay naging tukso sa iba, ang ginagawa mo na laban sa kanilang konsensya. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Halimbawa daw, ikaw ay pwedeng kumain ng pagkain na inihanda sa Diyos-Diyosan. Meron kang kapatid na kasama. Kumain ka sa harap niya. Yung iyong kapatid na ito ay napilit na kumain din ng kinakain mo ng labag sa kanyang kalooban. Ang tawag doon, naglagay ka ng katitisuran. Nahila mo siya na gumawa ng kasalanan dahil laban yun sa kanyang kalooban. Halimbawa, kung yung halimbawa o gawa mo ay naging tularan nila para gumawa din ng kasalanan. Halimbawa, nakita nila na ikaw ay naglalasing. Nakita niya, kapatid naman yun sa Panginoon, okay lang pala ang maglasing. Naglasing din siya. Nahila mo siya na gumawa ng kasalanan. Nahulog siya, ang tawag doon, naglagay ka ng batong katitisuran. Nagsalita ka ng pangit sa kanya, na naging dahilan para magsalita din siya ng pangit sa iyo. Halimbawa, siniraan mo. Ang return sa kanya, ang ginawa niya, siniraan ka rin niya. So ano nangyari doon? Nadala mo ang iyong kapatid sa pagkakasala. Ang tawag po doon ay naglagay ka ng batong katitisuran. Now, walang seryosong paalaala sa naka-offend. Ang merong seryosong paalaala sa nakatisod. Pakinggan yung sabi ng Matthew 18 verse 6. Datapwat sino man magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisampalataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitina ng kanyang lieg ng isang malaking batong gilingan at siya ihulog sa kalaliman ng dagat. Ba? Pakatindi ano? Mas maganda pa raw magbikti ka kaysa makatisod ka sa isang kapatid. Now, wag naman nyo gagawin yan, mamaya, sabi, nakatisod ako, mamaya may makita ko dyan, nagbibikti na kayo. Ang ano dito, warning, na yung pagbibigay ng katitisuran sa isang kapatid ay isang seryosong bagay. Romans chapter 14 verse 13, huwag maglagay ng katitisuran sa daan. Batong katitisuran ang ibig sabihin nito sa kanyang kapatid o kadahilanan ng kanyang ikararapa. So wag kang maging dahilan parang iyong kapatid ay madapa gumawa ng kasalanan.
1 Corinthians 8:9. Dapat magsiingat kayo baka sa anumang paraan ang inyong kalayaan ay maging katitisuran. Saan? Sa mahihina. Kaya hindi porket ikaw ay malakas, pwede mo nang gawin ang gusto mong gawin. Lagi niyong i-consider yung mas mahinang kaluluwa. 1 Corinthians 8:13. Kaya kung ang pagkain, sabi ni Pablo, ay makapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ko kakainin ang lamang kati upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Kaya kapag may nagsabi sa inyo, ako'y natitisod sa iyong pagkain sa harap ko niyan, huwag mo nang gagawin yon sa harap niya. Sabi ni Pablo, hindi na daw siya kakain ng lamang kati kung ikakatisod ng kanyang kapatid. Ibig sabihin, iwasan natin ang mga bagay na nakatitisod. So, ano yung mga praktikal na paglalapat? Maling paggamit. Na-open siya, kaya kasalanan mo. Di po. Hindi lahat ng ginawang nakaka-open ay kasalanan mo. Maaring nasaktan mo lang ang kanyang damdamin, maaring naging offense ka lamang sa kanya, pero hindi nangangahulugang nakagawa ka ng kasalanan right away. Pero, kapag ang iyong salita, ang iyong gawa, at yung halimbawa ay nagdala sa isang kapatid para mapilitang gawin ang isang bagay na laban sa kanyang budhi at gayahin ang iyong maling ginagawa, ito ay katitisuran at ito ay kasalanan. Tandaan ninyo, hindi lahat ng na-offend ay natitisod. Ngunit, ang natisod ay maaring mapahamak. Alam yung ganito? May mga tao na kaya hindi na po siya uma-attend ay natisod sa iyo. Naging batong katitisuran nga kasi yung ugali mo ay nagdala sa kanya para magkasala din siya. So yun yung iingatan natin, yung natisod siya sa iyo, nadapa siya ng dahil sa ugali mo. So bilang konklusyon, ang kalayaan ng budhi ay isang mahalagang kaloob ng biyaya. Pinalaya sa kasalanan at kautusan upang malaya tayong makasunod ng may kagalakan sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Hindi na tayo ginagabayan ng takot o pamamilit ng tao, kundi ang salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Ngunit, ang kalayaang ito ay may banal na layunin. Hindi ito ibinigay upang biglang laya ang laman, kundi upang paglingkuran ng Diyos at ang kapwa sa pag-ibig. Kaya ang sabi ng Galatians 5:13, kayo'y tinawag sa kalayaan, kundi sa pag-ibig ay maglingkuran kayo sa isa't isa. So sana mga batid, as we finish our topic with Christian liberty, naging maliwanag sa inyo ngayon paano tayo makikipagturingan sa ating kapatiran. Yan. So we have still some time, some minutes. So do you have any question, reaction, or comment with regards sa lesson po natin in the past 4 or 5 weeks?